Magandang araw sa inyong lahat mga katribo. Ang kwentong ito ay ang pagpapatuloy ng mga pangyayari kung saan nasasangkot ang isang mabuti at tapat na albularyo na si Tata Estong. Ilang buwan pang nanatili ang matandang si Tata Estong sa Malolos dahil nais niyang palipasin muna doon ang Kapaskuhan bago siya lumipat ng lugar. Samantala, tahimik ang araw na yon para sa mag-anak na Lopez. Guro sa isang pribadong paaralan si Helga at isang doktor naman ang asawa nitong si Owen. Meron silang dalawang anak na si Gary, 10 taong gulang, at si Hera, 5 taong gulang. Nasa kalagitnaan sila ng masarap na pananghalian habang nagkakabiruan nang may kumatok sa pintuan. Tumayo si Gary para pagbuksan ng kung sino mang bisita. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa kanyang isang matandang babae. Nakasuot ito ng itim na bandana at itim na bestida. Nakatitig lang ang matanda kay Gary, kaya tinanong niya ito kung anong kailangan. Biglang may ibinulong ang matandang babae sa hangin. Itinaas pa nito ang kamay na nakaturo kay Gary, pero hindi ito naintindihan ng bata. Inikot-ikot pa ng matanda ang hintuturo na ikinukumpas sa ere, tsaka ito tumalikod na parang walang nangyari. Nagtataka man si Gary sa inasal ng matandang babae na parang may sayad, ay hinayaan na lang niya yon. Isinara niya ang pinto, tsaka bumalik sa hapagkainan. Tinanong siya ng kanyang ina kung sino ang bisita. Sinabi ni Gary na baliw lang siguro yon na nanlilimos. Kasi kumatok lang at bigla na lang ding umalis. Binabaliwala na lang din yon ni Helga. Dahil hindi naman bago na may mga ganung taong napapagawi sa lugar nila. Matapos kumain ay sa may sala lang tumambay ang magkakapatid habang nanonood ng telebisyon. Ang bunso namang si Hera ay abala sa paglalaro ng kanyang manikang Barbie na binibihisa ng iba't ibang damit. Normal ang lahat hanggang sa sumapit ang hapon. Pero kinagabihan ay biglang nagkasakit ang bunso nilang si Hera. Sumasakit ang tiyan nito, panay ang pagsusuka at mataas ang lagnat. Namumutla na rin ang mga labi at mukha ng bata. Mabuti na lang at doktor ang ama nito kaya't hindi mahirap sa kanila kapag may nagkakasakit. May sariling laboratorio din si Dr. Owen sa kanilang bahay. Kaya kaya niyang magsagawa ng mga simpleng test para sa dugo at mga specimen. Pinag-ipunan talaga yun ng doktor para hindi nalalabas pa ang mga pasyente nito sa klinik na nasa bahay kapag kailangan ng laboratory testing. Kumuha siya ng blood sample, stool, urine at sputum ni Hera. Dinaan niya yon sa maraming test pero makikitang sa tuwing titignan na nito ang resulta ay napapailing ito. Ayon pa sa amang doktor, wala naman siyang makitang abnormalities sa result ng mga examine ng mga samples na kinuha mula sa anak. Kaya umabot na lang ng umaga ay hindi pa matukoy ang pinagmumula ng sakit ng kanilang bunso. Kaya naman, nagpasya na ito na dalhin na sa ospital. Doon, muling sinuri ang kalagayan ng kapatid ni Gary. Matagal-tagalang hinintay nila bago lumabas ang resulta ng mga pagsusuri. Lahat ng ginawang testing ni Dr. Owen sa kanilang bahay ay pinaulit niya rin sa ospital para masiguradong hindi mga testing machine niya ang problema. Bago magtanghali ay umuwi muna si Gary at ang kanyang inang si Helga sa kanilang bahay para magluto ng makakain nila at may handa na rin ang mga damit na dadalhin sa ospital. Mukha kasing mamamalagi ng ilang araw ang anak sa ospital. Nasa kalagitnaan sila ng pag-aayos nang may kumatok sa pintuan. Si Helga ang nagbukas nun. Nagtataka ito noong makitang isa yung lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Magalang yon na nagpakilala at sinabing Lando raw ang kanyang pangalan. Isa raw siyang psychic at nag-iikot sa lugar na yon. Dahil ayon raw sa kanyang elementong gabay, may masamang elemento raw na gumagala sa kanilang lugar. Natukoy daw ng kanyang gabay
na ang masamang elemento na kanilang hinahanap ay kasalukuyang nananalasa sa pamilya Lopez. Hindi maunawaan ni Helga ang naisiparating ng lalaki, kaya muling nagpaliwanag ang lalaking si Lando para mabigyang linaw ang peligrong dinaranas ng pamilya nila Helga. Ayon pa rito, isang matandang babae raw ang gumagala at nangangatok sa mga bahay-bahay at kapag napagbuksan ay bibigyan nito ng sumpa ang pamilya. Ang sumpang iyon ay magdudulot ng isang matinding sakit sa isa sa mga miyembro ng pamilya at kapag namatay yung unang nagkasakit ay mapapasa naman yon sa ibang miyembro ng pamilya hanggang sa maubos ang buong pamilya. Napaantanda si Helga sa narinig. Pilit niyang inaalala kung may nakaengkwentro ba siyang matandang babae gaya nitong sinasabi ng lalaking si Lando. Pero wala siyang maalala hanggang sa sumabat si Gary at pinaalala yung matandang kumatok noong nagtatanghalian sila na mukhang baliw na bumubulong sa hangin habang nakaturo sa kanya. Pagkatapos ay umalis na lang ito ng walang sabi-sabi. Sinabi noong lalaking si Lando na isang mangkukulam ang babae at palipad hangin ang tawag sa ginawa noon ng pagkumpas. Yun na ang pagbabato ng sumpa sa pamilyang kanyang napili. Hindi makapaniwala si Helga sa mga sinabi ng lalaki. Bakas sa mukha niya ang pagdududa, pero may bahagi ng kanyang utak ang natatakot, lalo na at bigla ang pagkakasakit ng anak na si Hera matapos lang silang mapuntahan noong matandang sinasabi ni Gary. Pilit niyang iwinawak sa isip na konektado nga ang matandang babae at ang pagkakasakit ng anak, pero para makasiguro na rin ay tinanong ni Helga si Lando kung paano maalis ang bisa noong palipad hangin sa pamilya nila. Ang sabi ni Lando, may paraan siya para maalis ang sumpang yon. May mga kasamaan siyang gagawa ng ritual pero may bayad yon. Dahil unang-una, hindi madali ang kanilang gagawin na pag-aalis ng sumpa. Pangalawa, maaabala ang oras niya pati ang mga oras noong mga kakilala niya na kanyang iimbitahan para maisagawa ang ritual. Saglit na natahimik si Helga at nag-isip hanggang sasabihin nito na kukonsulta muna ito sa asawa bago magbitaw ng desisyon. Nag-abot ang lalaking si Lando ng calling card nito para makontak siya sakaling makapagdesisyon na sina Helga at ang asawa nito. Tinanong ni Helga kung magkano ang pagpaparitual kung sakaling makapagdesisyon silang mag-asawa na magparitual. Ang sagot naman ni Lando ay 10,000 ang paunang bayad dahil ipapadala niya ang perang yon sa probinsya dahil naroon ang mga kasama na sinasabi niya. Kapag natapos ang ritual at gumaling na ang may sakit ay may panapos na bayad na halagang 10,000 rin. Dagdag pa nito na murang-mura naman yon kung ikukumpara sa maaaring gastusin sa pananatili ng matagal sa ospital. Pati na ang posibilidad na mamatay ang pasyente. Natulala si Helga at hindi makapaniwala sa mga sinabi ng lalaki, lalo na sa halagang hinihingi nito. Matapos magpaliwanag ay agad na ring nagpaalam ang lalaki na umalis na. Ipinagpatuloy naman ni Helga at Gary ang ginagawa nilang paghahanda ng mga gamit, pati na ang pagluluto ng pagkaing madadala nila sa ospital. Matapos makakain ay bumalik na sa ospital ang mag-ina at dala ang mga pagbibihisan ng anak, pati na ang pagkain nila para sa kinahapunan. Pagkarating sa ospital ay ikinwento ni Helga kay Dr. Owen ang tungkol sa nalaman niya, pati na ang mga sinabi ng nagpakilalang si Lando. Hindi naniwala si Dr. Owen sa tinura ng asawa. Sinabi nito na siguradong isang manloloko yung lalaking kumausap sa kanya at sinasamantala lang ang pagkakataon na may sakit ang kanilang anak para madali silang mapaniwala. Siguradong scammer daw ang lalaking yon. Dahil sa maging si Helga ay may duda rin talaga, kaya kinalimutan niya na ang tungkol sa mga sinabi ni Lando. Ilang araw na namalagi ang batang si Hera sa ospital.
pero walang pagbabago sa kalagayan nito. Gumagana naman ang pampatulog para makapagpahinga ang bata. Pero kapag gumigising na ito, ay muling dumadaing ng maraming sakit sa katawan. Sumusuka at nilalagnat. Palitan silang mag-asawa sa pagbabantay sa anak. Doon na rin silang mag-anak na tutulog sa ospital. Isang araw, dumalaw ang ninang ng batang si Hera na si Aling Luz para kumustahin ang inaanak. Nakausap nito si Helga at napagkwentuhan nila ang tungkol sa lalaking nagpakilalang Lando at ang sinasabi nito tungkol sa palipad hangin. Napaantanda naman si Aling Luz sa narinig. Ikinuwento rin nito na ganoon din ang nangyari sa kanilang kapitbahay. May matandang babae rin daw na nangatok at pinagbuksan ng pinto ng anak nila. Pagkatapos ay para daw baliw na itinuro-turo ang bata habang may sinasabing hindi maintindihan. Kinagabihan ay nagkasakit ang kapatid nitong mas bata. May nagpakilala rin daw na isang psychic healer sa kanila at nag-alok ng tulong para maalis ang sumpa ng palipad hangin na kumapit sa mag-anak sa halagang 20,000 piso. Hindi rin daw naniwala ang mag-anak dahil sa inaakala nilang manluloko lang yon, hanggang sa mamatay ang bata. Sa kasalukuyan na yung panganay naman ang may sakit at naroon din sa ospital na yon kung saan na-confine si Hera. Noong dumating si Dr. Owen ay inaya ni Aling Luz si Helga na samahan siya na dalawin ang kwarto noong anak ng kapitbahay niyang na-confine din doon para makausap rin ni Helga ang nanay. Pumayag naman si Helga at pagkarating nga sa kabilang silid ay nakausap ni Helga yung kapitbahay ni Aling Luz na nanay noong may sakit na bata. Katulad na katulad talaga ang nangyari sa kanila doon sa nangyari din kina Helga. Matapos marinig ang lahat ay nahintakutan si Helga at tinambol ng malakas ang kanyang dibdib. Ayaw niyang mangyari sa anak niya ang nangyari sa anak noong kapitbahay ni Aling Luz. Kaya't gusto niyang kumbinsihin ang asawang si Owen na magbayad na lang para sa ritual kaysa isugal pa nila ang buhay ng anak para lang sa halagang 20,000 piso. Kung tutuusin, barya lang ang halagang yon kumpara sa buhay ng kanilang anak. Noong makabalik siya sa silid ng anak, ay agad nagpaalam si Owen na aalis dahil may mahalaga siyang gagawin. Tsaka na raw sila mag-usap pagkabalik niya. Samantala, naglalakad-lakad si Tata Estong sa isang kalye. Nang madaanan niya sa isang karinderyang 5 tao na masayang nagtatawanan. Sa tono ng kanilang pag-uusap ay para silang mga manggagancho na nakaloko ng malaki sa isang tao. Narinig niyang sinabi noong lalaki sa kausap na matandang babae. Magkakapera na naman tayo, Lola. Salamat talaga sa baon mong palipad hangin. Malaking pakinabang talaga yun dito sa syudad. Dahil marami ang mga mapepera na madaling takutin. Sumagot naman ang matanda. Tumahimik ka nga dyan, Lando. Baka may makarinig sa'yo. Sumagot naman ang lalaki. Ano naman, Lola? Unang-una, tanga ang mga taga-syudad. Wala silang alam sa mga palipad hangin na yan. At kahit pa'y paliwanag mo sa kanila, pagtatawanan ka lang at hindi papaniwalaan. Modernong tao na kasi ang tingin ng mga tao sa sarili nila, lalo dito sa syudad. Kaya naman madali silang paikutin gamit ang sarili nilang kamangmangan. Oo nga, Lola. Sabat naman noong ibang kasama. Bali 2 lalaki at 3 babae ang magkakasama sa grupo. Sinabi noong isa pang babae na maghahanap pa sila ng pamilyang kanilang huhut-hutan gamit ang palipad hangin ng matanda. Dapat siguradong may pera para hindi magdalawang isip na magbayad sa halagang kanilang hihingin. Dahil sa narinig, kaya nagpasya si Tata Estong na pumasok talaga sa karinderyang yon para bumili ng ulam at para na rin pagmasdang mabuti ang grupo na narinig niyang nag-uusap tungkol sa palipad hangin. Matapos maka-order ng ulam ay kumuha siya ng tubig at umupo muna sa isang lamesa habang nakatingin
sa grupo. Yung matandang babae ay nakaitim na damit at may bandana sa ulo na itim din. Ang lalaking katabi nito sa upuan ay medyo bata pa na siyang nagbibida sa kwentuhan at sesegundahan ng 4 na kasama tsaka tatawa. Hindi maganda ang kutob ni Tata Estong sa matandang babae dahil nasasagap niya ang masamang puwersa na nagmumula sa babaeng yon. Narinig niya pang pinag-uusapan ng grupo ang tungkol sa ilang mag-anak na pinatamaan ng tigalpo at hihingan nila ng pera. Ilang saglit pa ay nagtayuan ng grupo. Nag-aapiran pa ang mga to dahil nag-text na raw ang isa nilang target. Pinapapunta na sila sa ospital dahil handa na itong magbayad para sa ritual. Naiwan ang matandang babae sa karinderya na kumakain pa rin. Hindi mapakali si Tata Estong sa narinig at sa aura ng grupong yon. Kaya't palihim niyang sinundan ng mga to. Nakarating sila sa ospital at sinalubong sila ng isang ginang sa labi. Inaya sila nito patungo sa isang silid. Pasimpleng sumilip si Tata Estong sa pinto ng silid na naiwang bukas at nakita niya ang 4 na nakapaikot sa higaan ng isang batang babae. Lumabas ang 2 ginang mula sa silid ng bata. Pinalabas sila ng mga nasa loob para magawa ang ritual na walang istorbo. Isinara ng isa sa 4 ang pinto ng silid. Nagpasintabi si Tata Estong sa 2 ginang at tinanong kung ano ang nangyayari sa loob. Nabanggit ng isang ginang na tinamaan sila ng palipad hangin na gawa ng isang matandang babae at tinutulungan sila ng grupo ng mga psychic healer na nasa loob para maalis ang sumpa. Nabanggit nito na pareho silang 2 ng kasamang ginang na nadali ng palipad hangin at isusunod ng grupo na pagalingin ang anak ng kasama niya. Napailing si Tata Estong dahil sa nasasaksihang panlulokong ginagawa ng grupo gamit ang kaalaman sa itim na mahika. Nagpakilala si Tata Estong sa 2 at sinabing isa siyang manggagamot. Nakiusap siya sa isang ginang kung maaari niyang makita ang bata at susubukan niya kung mapapagaling niya ito. Sinabi rin niya na hindi siya maniningil ng kahit piso o kahit ano. Nagkatinginan ng 2 babae tsaka inaya siya ng isa patungo sa silid ng anak nito. Nagpaiwan ng isa sa labas ng silid ng anak. Ipinakita ni Helga ang anak niyang si Hera kay Tata Estong. Tulog ang bata dahil sa sedative na ibinigay ng doktor. Maputla na ang bata at namamayat na to. May isa pang batang lalaki ang nasa silid at nagpakilala itong si Gary. Nilapitan ni Tata Estong ang bata tsaka ipinatong ang kamay sa noo nito. Umusal ng orasyon ng matandang albularyo tsaka nagsabing kumuha ng tubig na may asin ang ginang dahil wala siyang dalang kahit ano ng mga oras na yon. Nagmadali naman ang ginang at bumalik itong may dalang isang bote ng tubig at isang supot ng asin. Kinuha yon ni Tata Estong tsaka nagbuhos ng konting asin sa tubig. Itinapat ang bibig sa bunganga ng bote tsaka bumulong doon. Pagkatapos ay inutusan ng ginang na gamitan ng kutsara ang tubig at unti-unting ipainom sa bata. Sinunod yun ng ginang at matyaga nitong ibinubuhos ang tubig sa kutsara tsaka unti-unting pinapainom sa natutulog na anak. Namalagi muna si Tata Estong sa gilid at hinintay na maubos ang laman ng bote. Nakipagkwentuhan din siya kay Gary at tinanong nito kung ano ang nangyari sa kapatid. Ikinwento ni Gary ang tungkol sa matandang babae at ang mga nangyaring pagkakasakit ng kapatid hanggang sa may lalaking nag-alok na tutulungan sila pero nang hihingi ng malaking bayad. Napailing si Tata Estong dahil ginagawang pangkabuhayan ng pangkukulam at panggagamot ng ilang taong biniyayaan ng kapangyarihan. Saglit pa ay narinig nila ang batang si Hera na tumatawag ng mama at papa. Napayakap ang ginang sa anak na bumalik na ang kulay sa mukha nito. Ibinahagi ni Tata Estong sa ginang na nakita niya ang grupo na yon sa isang karinderya habang nagkukwentuhan tungkol sa pagkubra ng pera mula sa mga nabiktima nila. Kaya sinundan niya ang mga ito dahil sa hindi magandang kutob.
Sinabi niyang may matandang babaeng kasama ang mga ito na nagpaiwan sa karinderya. Ikinuwento ni Tata Estong kay Gary ang anyo ng babae at siniguro ng bata na ganoon nga ang anyo ng kumatok na matanda sa pinto nila. Nasa ganoon silang pag-uusap nang pumasok si Dr. Owen at nagulat ito nang makitang maayos na ang anak. Ipinakilala ni Helga si Tata Estong at ikinwento ang mga nalaman tungkol sa grupo ng scammer. Sinabi ni Dr. Owen na naroon pa rin ang grupong tinutukoy nila sa loob ng silid ng isang pasyente at nagpapadagdag pa raw ng bayad dahil mahirap alisin ang kumapit na sumpa sa bata. Sinabi ni Helga na mabuti na lang at nakinig siya sa asawa at hindi pumayag na iparitwal kaagad ang anak nila. Nagsabi si Dr. Owen na magpapatawag siya ng security para mahuli ang grupo ng scammer. Nakiusap din ito kay Tata Estong na kung maaari ay tulungan ang bata na nasa kabilang silid. Sumang-ayon naman si Tata Estong at sumama ito sa doktor at isang nurse para tunguhin ang silid kung nasaan ang mga scammer. Dumating din ang security guard na tinawagan ng doktor para ipahuli ang mga yon. Nagkaroon pa ng komosyon sa silid ng bata nang ayaw sumama ng grupo sa mga security guard. Pinipilit ng mga ito na may masamang sumpa ang kumapit sa bata at kasalanan nila kung mamamatay yon. Naging matigas din ang mga security guard at kinaladkad ang 4 na scammer. Noong makaalis ang lahat ay sinimulan ulit ni Tata Estong ang panggagamot sa batang lalaking nakaratay sa hospital bed. Pagkatapos haluan ng asin ng tubig at dasalan ay inutusan nito ang ina ng bata para ipainom yon. Lumipas ang ilang sandali na parang nagdahilan lang ang bata at bumalik ang kulay ng magkabilang pisngi nito at mga labi. Nagpasalamat ang 2 ginang at si Dr. Owen kay Tata Estong. Nagpupumilit ang 2 ginang na bayaran ang panggagamot niya sa 2 bata pero tumanggi si Tata Estong. Aniya, hindi ibinigay ang kapangyarihan sa mga tulad niya para abusuhin at pagkakitaan. Yun ay para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagpaalam na si Tata Estong sa 2 pamilya tsaka lumabas ng ospital. Napabalita sa TV ang tungkol sa modus operandi ng grupong palipad hangin, ang notorious na grupo na marami nang nabiktima sa iba't ibang lugar. Ang matandang babae ang tagapagbigay ng sakit at ang apo na binayayaan ng kapangyarihang manggamot ang nagpapanggap na psychic healer at nangongolekta ng malaking halaga sa mga biktima. Ang masaklap dahil nakatakas ang maglola habang tina-turn over sila sa presinto ng security ng ospital. Ang nahuli lang ay yung isang lalaki at 2 babae na kasamahan ng maglola. Ilang araw ang lumipas at nahuli rin si Lando at ang lola nito. Hindi sila makapagtago at hindi na rin makapangloko pa ng iba dahil sa mga larawan nilang kumalat sa mga dyaryo at social media. Nabugbog pa nga si Lando dahil sa galit ng grupo ng tambay na nakilala ito bilang scammer. Kahit paano'y mabibigyan ng hustisya ang ilang pamilyang niloko ng mga to, lalo na yung mga pamilyang namatayan dahil sa palipad hangin na ibinato ng matandang babae. Maraming pamilya ang naglabasan at nakilala ang maglola na scammer. Nang sumunod na mga araw ay dumalaw ang pamilya Lopez sa apartment ni Tata Estong para personal na magpasalamat sa kanya. Inabutan siya ng 1 kilong saging at ilang halamang gamot na hiniling ni Tata Estong dahil mapilit ang mag-asawang Lopez sa pagbabayad sa kanya. Nakalabas na ng ospital si Hera at nanumbalik na ang masiglang pangangatawan nito sa dati. Si Gary naman ay naging curious sa mga halamang gamot na tanim ni Tata Estong at nagsabing gusto niyang matutong manggamot. Napatawa ang matandang albularyo at sinabing ang ama nito ay isang magaling na doktor at hindi mapanghusga sa tradisyonal na panggagamot, kaya yun ang dapat niyang tularan. Sinabi naman ng doktor na naniniwala pa rin siya na may mga bagay na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya at inirerespeto niya ang traditional medicine
dahil doon din siya lumaki. Ang kanyang ama ay isa ring tradisyonal na manggagamot pero walang gustong magmana sa mga kakayahan at kaalaman nito. Halos kalahating oras pa silang nagkwentuhan hanggang sa magpaalam na ang mag-anak na Lopez na uuwi na. Bumahid naman ang lungkot sa mukha ni Tata Estong dahil sa narinig mula sa doktor. Tagapagmana, ito ang salitang kanyang nasambit, kasabay ng pagkirot ng kanyang puso. Gaya ng ama ni Owen, may anak din si Tata Estong na dapat ay magiging kanyang tagapagmana ng kanyang mga nalalaman at kakayahan. Subalit ayaw itong tanggapin ng kanyang anak. Lumayo pa nga ito sa kanya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang doktor rin sa Maynila. Bata pa lang ang anak niyang yon ay maaga niyang nakakitaan ng potensyal dahil sa natural nitong kakayahan, lalo na sa pagpapagaling ng mga kalarong may pilay. Pero noong magkaisip na ito ay bigo si Tata Estong na makumbinsi ang anak na sumunod sa kanyang yapak bilang isang tradisyonal na manggagamot. Napabuga ng hangin si Tata Estong bago pumasok sa loob ng bahay. Ayaw niyang magpaalipin sa lungkot na nararamdaman sa tuwing naaalala ang salitang tagapagmana. Sumapit ang araw ng Pasko. Mag-isang kumain ng kanyang handa si Tata Estong sa inuupahan niyang bahay. Sanay naman siyang mag-isa tuwing may mga selebrasyon ng mundo. Pero hindi rin naman maipagkakaila na pinapangarap niya rin na magpasko kasama ang kanyang anak at apo rito. Matapos kumain ng hapunan at magkape habang nakatitig sa mga Christmas lights ng mga kapitbahay ay nagpasya siyang magpahinga na. Kinabukasan, nagulat siya noong magising sa mga katok sa kanyang pintuan. Wala naman siyang inaasahang bisita kaya inakala niyang baka may nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya dali-dali siyang bumangon at binuksan ang pinto. Laking gulat niya noong makitang ang buong pamilya yon ni Dr. Owen. Masaya siyang binati ng mga ito ng maligayang Pasko. Pagkatapos ay ipinasok ang dalang mga pagkain. Ayon pa sa doktor, ang mga anak niya raw ang nagpilit na dumalaw sa bahay niya. Siguradong mag-isa lang si Tata Estong na magse-celebrate ng Pasko. May mga regalo rin sa kanya ang buong pamilya. Humingi naman ng pasensya si Tata Estong at sinabing wala siyang nakahandang regalo para sa mga to. Sabi naman ni Dr. Owen na sapat na ang paggamot niya sa bunsong anak nito bilang panghabang buhay na regalo at hinding-hindi nila yun makakalimutan. Masaya silang nagkainan sa loob ng bahay ng matanda at sa hapon na umuwi. Samantala, sa isang tahimik na barangay sa Malolos, Bulacan, nakatira si Steve, isang binatang may lihim na tinatago sa kanyang tunay na pagkatao. Isa siyang binabae. Hindi niya yun masabi sa mga magulang dahil sa takot sa kanyang ama. Mahigpit ito at palaging sinasabi na gusto nitong magkaapo sa kanya. Alam niyang hindi niya yun maibibigay sa kanyang ama dahil hindi niya maisip na magkakaroon siya ng ugnayan sa isang babae. Kahit nga ang madikit sa mga babae ay naaasiwa siya rito. Sinarili niya na lang ang tunay niyang pagkatao. Lumaki siyang pilit itinatago ang tunay na siya. Nakamasid siya sa labas ng silid ni Eric sa ospital para tignan ang kalagayan nito. Magkahalo ang nararamdaman niya para dito. Awa at galit. Awa dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso ay mahal pa rin niya ito at galit dahil sa ginawa nito sa kanya. Kaya gumanti siya at kinulam niya ito pati na ang kasintahan nito. Muling nanumbalik ang alaala at sakit na naramdaman niya ng mga pagkakataong yon. Nagtatrabaho si Steve bilang tagapamahala ng negosyo ng kanyang pamilya. Panganay siya sa magkakapatid. Kaya't siya halos ang kumikilos para tumulong sa munting negosyo ng mga magulang. Meron siyang kaibigang lalaki na kanyang lihim na tinatangi. Ito ay si Eric. Magkababata sila at magkaklase rin mula pa ng elementarya. Magkaiba sila ng grupo ng kaibigan pero hindi naman siya iba rito.
Mabait ang turing nito sa kanya at minsan ay pinagtatanggol pa kapag may nambubuli sa kanya. Kaya naman doon nagsimula ang lihim niyang pagtingin dito. Doon niya napagtanto kung ano siya talaga at kung ano ang gusto niya. Isa siyang pusong babae na humahanga sa kababata. Naging mabait din siya rito. Isinasama sa babauning pagkain o di kaya ay inililibre niya kapag recess. Sa kanya umaasa si Eric ng papel, ballpen at kung ano-ano pang mga school supplies na kailangan nila. Madalas rin na siya ang gumagawa ng homeworks at projects nito. Pati pagpapakopya ng sagot kapag magkatabi sila sa exam. Lahat ng yon ay baliwala lang sa kanya dahil masaya siyang natutulungan ng lalaking lihim niyang tinatangi. Lumaki siyang umaasa na baka sakali pagdating ng panahon ay ma-appreciate ng lalaki ang mga sakripisyo niya at mahalin rin siya nito. Hanggang sa makatapos ng kolehiyo at makahanap ng trabaho ay magkaibigan pa rin sila. Minsan, inaaya siya nito na sumama sa night out kasama ang mga katrabaho kaya pakiramdam niya ay gusto na rin siya ng kaibigan. May kilig siyang nararamdaman sa tuwing ipinakikilala siya nito sa mga katrabaho. Minsan nga, may mga pagkakataon na sinasagot niya ang lahat ng gastos sa mga gimmick nila ni Eric. Dama niya na mahalaga siyang parte ng circle of friends nito at isa siyang special someone na ibinabandera palagi. Pero ang lahat ng yon ay akala niya lang pala. Dahil isang araw, nagplanong mag-outing ang magkakaopisina at kasama siya. Siya pa nga ang sumagot ng venue at pagkain nila. Pero ayos lang yun sa kanya basta makasama lang ang pinakatatanging lalaki mula pagkabata. Halos maalog ang buong pagkatao niya nang akbayan ni Eric ang isa sa mga kaopisina nito. Si Charmaine. Napanganga siya nang i-announce nito sa buong grupo na sinagot na siya ng dalaga at opisyal na silang magkasintahan. Pakiramdam ni Steve ay babagsak siya sa lupa at mahihimatay sa narinig. Ang buong akala niya ay may espesyal na pagtingin din sa kanyang lalaki. Kaya palagi siyang imbitado sa lahat ng mga lakad nito. Hilaw ang kanyang pagngiti na nakisabay sa pagbati ng congratulations sa kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa ang lahat at naghiyawan pa. Noong abala na ang lahat sa pagkukulitan, ay agad siyang nagtungo sa dagat upang hindi mahalata ang pagtulo ng kanyang nag-uumapaw na luha ng kabiguan. Sumisisid siya sa dagat habang umiiyak para walang makarinig sa kanya. Noong makabalik siya ay mapula ang kanyang mata dahil sa pag-iyak. Pero sinabi niyang nahapdian lang siya sa dagat kaya yun na namumula. Noong maligo ang karamihan ay naiwan sila ni Eric sa cottage at doon niya na kinumpronta ang kaibigan. Tinanong niya ito kung ano ba siya sa buhay nito at bakit siya pinaasa. Tumawa naman si Eric at sinabing kahit kailan ay hindi siya nito pinaasa. ATM machine lang daw ang turing nito sa kanya at huwag siyang magpa-victim dahil willing naman siyang maging biktima. Ipinagdiinan pa nga nito na kahit hindi naman sinasabi, siya pa ang nagkukusa na magbayad palagi sa lahat ng gastos. Kaya walang kasalanan ng lalaki kung ginastosan niya ito ng malaki. Nagpantig ang magkabilang tenga ni Steve sa narinig mula sa lalaking minahal niya ng buong buhay. Hindi niya nakita ang ganoong ugali nito na sinasamantala lang pala siya dahil nabubulagan siya ng kanyang pagmamahal. Sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas at binalaan na gaganti siya. Oo, galit siya at gusto niyang humanap ng mabisang paraan para makaganti sa panggagamit nito sa kanyang kahinaan. Matapos nilang mag-usap ay agad siyang umuwi nang hindi na nagpaalam sa mga kasama. Umuwi siyang luhaan at bigo. Pagkarating sa bahay ay nagmukmok siya sa sulok ng silid habang nakatitig sa cellphone. Pinagmamasdan niya ang mga larawan sa Facebook habang magkasama sina Eric at Charmaine. Hindi niya namalayan
na may namamagitan pala sa dalawa kahit nakakasama nila yung babae minsan. Hindi naman kasi ito kagandahan sa paningin niya kaya hindi pansinin. Ilang araw ang lumipas. Habang naghahanap ng kung ano-ano sa internet si Steve ay nadaanan ng mga mata niya ang tungkol sa pangkukulam. Binuksan niya yon at napaisip kung susubukan niya para parusahan si Eric at ang babaeng yon. Naglakas loob si Steve na subukan ang mga nakitang paraan kung paano ang mangkulam. Sinundan niya ang mga hakbang at sumumpa sa di kilalang kapangyarihan. Hindi niya alam kung ito ba ay magdudulot ng kabutihan o kasamaan dahil ang alam niya ay gusto niyang makapaghiganti. Bumili siya ng 2 manika na katulad ng nasa picture sa internet. Gawa ang katawan noon sa tela at ang ulo ay may buhok na gawa sa abaka. Nabili niya yon sa isang tindahan ng kung ano-anong witchcraft materials. Bumili rin siya ng kandila at karayom. Nasa instruction din na kailangan niya ng gamit ng taong gusto niyang isumpa, kaya't sumaglit siya sa bahay ni na Eric at nagpanggap na magbibigay ng merienda. Nagkataong nasa trabaho ang kaibigan, kaya malaya siyang nakalingat sa silid nito. Kinuha niya ang isang brief sa aparador nito. Kinuha din niya ang picture ng babaeng kinahuhumalingan nun. Bumili siya ng 2 manok sa palengke, pagkatapos ay bumalik sa bahay para simula ng ritual. Hiniwa ni Steve ang bahaging dibdib ng 2 manika at tinanggal ang mga bulak na palaman tsaka ipinasok ang tig-isang puso ng manok. Nagsindi siya ng kandila para simula ng ritual. Idinikit ang larawan ni Charmaine sa isang manika gamit ang pin at isinuot ang brief ni Eric sa isa. Natawa pa siya sa ginawa dahil maluwang yon sa manikang halos kasya lang sa palad niya. Pinerdible niya ang mga gilid para hindi matanggal ang brief sa manika. Pagkatapos niyang gawin yon ay kinuha niya ang malaking karayom tsaka inunang tusukin ang katawan ng manika na may brief ni Eric. Ang sabi sa nabasa niya ay makakaranas ng matinding sakit ang may katawan kahit nasa malayo pa ito. Binasa rin niya ang ritual na nakasulat sa nabasa niyang website. Hindi pa siya sigurado kung anong lengguwahe yon at kung tama ang pagkakabasa niya, pero ipinagpatuloy niya na lang. Gayon din ang ginawa niya sa isa pang manika na may picture ni Charmaine. Siniguro niyang malalim ang pagkakabaon na ginagawa niya para parusahan ng babaeng mukhang mahinhin pero nasa loob pala ang kulo. Ilang ulit niyang pinagtusok-tusok ang 2 manika hanggang sa mapagod siya. Nakatulugan niya ang kalat sa kwarto. Paggising niya kinaumagahan ay inuna niyang alamin kung tumalab ba ang pinaggagawa niya o nagsayang lang siya ng kagagahan at oras. Sinubukan niyang kumustahin si Eric sa isang kakilala na kaklose din nito. Ang sabi nasa ospital daw si Eric dahil nakadama ng kakaibang pananakit ng katawan kahapon. Pati ang girlfriend nito ay ganun din. Kaya tuwang-tuwa siya dahil umepekto ang kanyang ginawa. Agad siyang nagbihis upang dalawin sa ospital ang kaibigan. Nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Steve at pinagmasdan ng lalaking natutulog sa hospital bed. Naisip niyang tama lang dito ang nangyari dahil sa ginawa nitong panggagamit at pagpapaasa sa kanya. Sinilip din niya sa kabilang kwarto ang girlfriend nito. Mas malala ang naging itsura nito. Umayat at nanlalalim ang mga mata. Naisip ni Steve na baka bunga yon ng matinding galit habang tinutusok-tusok niya ang manikang para kay Charmaine. Umuwi siya na parang walang nangyari. Ipagpapatuloy niya ang ritual ng pagpaparusa sa 2 taong nanakit sa kanya. Ginawa ulit niya ang pagtusok sa mga manika pero nakafocus ngayon sa tiyan ng 2. Inuusal niya ang orasyon habang pinaglalaroan ng karayom at manika. Gusto niyang maramdaman ng 2 ang sakit na naramdaman niya. Ikatlong gabi ng pagpaparusa niya. Gusto niyang mas pahirapan ang babae kaya't sa manika nito siya nag-focus. Gusto nga rin niyang mawala ito sa landas niya para mapasa kanya na si Eric. Hindi siya papayag na mapunta sa iba
ang lalaking minahal niya ng kanyang buong buhay. Baliw na siya sa pag-ibig. Alam niyang hindi pwede dahil hindi siya tunay na babae. Pero kung kinakailangang gayumahin niya si Eric ay gagawin niya. Nagsimula siyang maghanap ng mabisang gayuma sa iba't ibang mga grupo at website. Yun na kasi ang next stage ng kanyang plano. Kapag nawala na sa landas niya si Charmaine, ay kasunod na doon ang paggayuma niya din kay Eric para tuluyan itong mapa sa kanya. Sa dami ng nakausap niya sa mga website ay wala siyang makitang legit sa mga yon. Karamihan kasi money down ang requirements kahit wala pang naibibigay na kahit ano. Kaya naisipan niyang magpunta sa Quiapo dahil doon siya nakakakita ng kung ano-anong mga may kinalaman sa kababalaghan. Naroon din naglipa na ang napakaraming manghuhula. Pagkarating sa Quiapo ay nag-ikot siya sa buong lugar. Sinuyod niya ang mga eskinita hanggang sa natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Binigyan siya ng isang bote ng likido para araw-araw ipainom sa taong gusto niyang gayumahin. Kailangan daw na siya ang unang makikita ng gagayumahin niya at palaging makasama para mabaling ng tuluyan sa kanya ang pagtingin ng taong gusto niyang paibigin. Sinunod niya ang bili ng matandang nakausap niya. Pumunta siya sa ospital para dalawin si Eric at sabihin dito na napatawad na ang lalaki sa nagawa nito. Pinagtimpla niya ito ng gatas tsaka pasimpleng hinaluan ng likidong ibinigay ng matandang babae sa kanya. Pinainom niya yon kay Eric at sinamahan ito maghapon para asikasuhin. Ganoon din ang ginawa niya sa mga sumunod na araw hanggang sa mapansin niyang kakaiba na ang mga titig nito sa kanya. Para itong walang ibang nakikita kundi siya. Hanggang sa ayaw na siyang pauwiin nito kapag papadilim na. Doon lang daw siya sa tabi ng binata at bantayan siya. Ikinatuwa niya yon ng husto. Lingid sa kanyang kaalaman ay may nakakita sa kanyang ginawang paglalagay ng likido sa inumin ng binata. Ito ay si Nurse Leia. Naka-assign siya na mag-monitor sa pasyenteng si Eric at Charmaine. Lalo at magkasintahan ito at magkatabi lang din ang kwarto. Hindi lingid sa nurse ang tungkol sa mga kababalaghan. Lalo at kasama siya noong ginamot ni Tata Estong ang anak ni Dr. Owen Lopez at isa pang batang nabiktima ng mga scammer na gumagamit ng palipad hangin upang bigyan ng sakit ang isang tao. Sa tingin niya ay may ginagawang hindi maganda ang lalaking nagpakilalang kaibigan ng pasyente niyang si Eric. Kaya patuloy niyang minamatsyagan yon ng palihim. Kinabukasan, dinalaw ni Charmaine si Eric sa silid nito pero parang walang ibang nakikita ang binata kundi si Steve lang. Nakatitig at nakangiti lang ito sa kanya habang pilit na kinakausap ni Charmaine. Tinanong nito kung ano ang nangyayari sa kasintahan pero hindi sumagot ang lalaki. Tumayo si Steve at sinabihan ng babae na bumalik na sa silid nito dahil nakakaabala lang ito sa pamamahinga ni Eric. Kunot-noo si Charmaine pero lumabas din ito ng silid. Naisip ni Steve na dapat niyang ituloy ang pagpapahirap sa babae para hindi na sila guluhin ni Eric. Ayaw niyang ginugulo pa ni Charmaine ang isip ng binata. Kinagabihan, noong natutulog na si Eric ay agad siyang umuwi upang ipagpatuloy ang pagpapahirap sa babaeng si Charmaine. Tinusok-tusok niya ang mga hita at binti nito para hindi makalakad kinabukasan. Ayaw niyang dumadalaw pa ito sa kwarto ni Eric. Siniguro niyang nakarami siya ng tusok sa magkabilang hita at binti nito para masiguro niyang hindi sila aabalahin. Kinabukasan, nabalitaan niyang nasa x-ray room si Charmaine dahil hindi ito makalakad. Isang ngisi ang pinakawalan ni Steve dahil alam niyang siya ang may kagagawan nun at tagumpay siya. Tinungo niya ang silid ni Eric at inalagaan ito maghapon. Natutuwa naman ang mga magulang ni Eric dahil nariyan siya para magbantay sa lalaki kapag wala sila sa ospital. Inalagaan niya at tinasikaso ng buong pagmamahal si Eric. Ilang araw siyang patuloy na nagbantay sa ospital. Nalaman din niyang inilabas na ng ospital si Charmaine para ilipat dahil hindi ito gumagaling doon. Masaya siya dahil pakiramdam niya
ay umaayon na sa kanya ang tadhana. Isang hapon, habang nagkakwentuhan sila ni Eric, bigla nitong hinawakan ng kamay niya at sinabihan siyang mahal siya nito. Nagulat si Steve sa tinura ng lalaki, pero inaasahan niya na yon. Lihim siyang nagpasalamat sa gayumang ibinigay ng matanda sa kanya. Sinapu ni Eric ang mukha niya, tsaka tinangkang gawaran ng halik sa labi. Nasa ganoon silang ayos nang biglang nakaramdam si Steve ng matinding sakit mula sa kanyang tagiliran. Hindi niya maunawaan kung ano ang pinagmumulan ng sakit na yon. Napangiwi siya at namilipit. Tagaktak ang pawis sa noo habang sapo ang tagiliran ng tiyan. Maya-maya ay lumipat ang sakit sa gitna ng tiyan niya. Tinanong siya ni Eric kung ano ang nangyayari pero hindi niya ito masagot. Nagkaroon siya ng kutob pero hindi niya yun sinabi rito. Nagpaalam siya sa lalaki na uuwi muna para magpahinga. Hirap man sa pagmamaneho ng sasakyan ay nakarating siya sa bahay nila. Tinignan ang mga gamit sa pangkukulam at kumpleto naman lahat doon. Binalikan niya ang website kung saan niya nakita ang pamamaraan ng pangkukulam. Merong update doon sa website tungkol sa balik ng kulam na itinuro doon. Lahat ng sakit na ibinigay ng nangkulam sa kinulam ay babalik oras na magamot ang kinulam. Bigla niyang naalala na lumabas si Charmaine ng ospital at walang sinabi kung saan ito inilipat. Napaawang ang bibig ni Steve dahil sa naalala. Lahat ng sakit na ibinigay niya kay Charmaine ay posibleng bumalik sa kanya dahil mukhang nagpagamot ito sa albularyo. Nagpadala siya ng mensahe sa gumawa ng vlog ng pangkukulam para itanong kung paano makokontra o mapipigil ang balik na kulam. Maghapon siyang naghintay ng sagot mula rito habang tinitiis ang sumasakit na mga braso at binti. Gabi na nang sumagot ang sumulat ng vlog. Ang sagot sa kanya nito ay walang lunas ang kasamaan at ang karma ang gumaganti sa taong nagnanais gumawa ng masama sa kapwa. Ipagpasalamat daw niya kung buhay pa ang kinulam niya dahil kung hindi ay mamamatay din siya. Napamura sa galit si Steve dahil pakiramdam niya ay na-scam siya ng vlogger. Oo, epektibo. Pero parang ipinain din ng sumulat ang vlog na yon para balikan ng mga sumusubok mangkulam. Kahit hirap at masakit ang buong katawan, ay nagmaneho siya patungong Quiapo para humanap ng albularyong maaaring gumamot sa kanya. Halos mabangga na siya sa isang truck dahil biglang sumakit ang tiyan niya na parang sinuntok. Mabuti at naiiwas niya ang kotse. Pagkarating sa Quiapo, ay inisa-isa niya ang mga alam niyang pwedeng lapitan. Pero walang may alam kung paano mapuputol ang balik na kulam. Hanggang sa hindi na niya kinaya pa ang sakit na nararamdaman sa mga nanginginig na binti. Yon ang huling ipinatikim niya kay Charmaine bago ito lumabas ng ospital. Sa tingin niya ay mawawalan na siya ng malay, kaya dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ama at sinabing may masamang nangyari sa kanya at sunduin siya sa tabi ng kalye malapit sa Quiapo. Natapos niya lang ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama ay bigla na siyang nawalan ng malay. Nagising si Steve sa ospital kung saan din nakakonfine si Eric. Nasa gilid dito ng kama niya at nakamasid sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Saktong dumating ang doktor at sinabi nitong pansamantala siyang hindi makakalakad pero hindi pa nila makita kung ano ang pinagmumulan ng sakit niya. Pagkalabas ng doktor ay tinanong siya ni Eric kung ano ang pakiramdam ng pinarurusahan at pinahihirapan. Napanganga si Steve sa tinura nito. Sinabi ni Steve ay hindi niya maunawaan kung ano ang tinutukoy ni Eric. Sinabi nito na nasabi na sa kanya ni Charmaine kung ano ang nangyayari sa kanila at sino ang may gawa. Nakita raw ng isa sa mga nurse ang paglalagay ni Steve ng kung ano sa inumin ni Eric. Sinabi ito ng nurse kay Charmaine at narinig yon ng mga magulang niya. Kinutuban daw ang mga ito
na maaaring gayuma ang inilalagay sa inumin ni Eric at kulam ang tumama sa kanila. Nagpatulong silang maghanap ng magaling na albularyong makakatulong sa kanila. Sinabi naman ng nurse na may alam siya, pero ang doktor na si Dr. Owen ang nakakaalam kung saan yun nakatira dahil minsan ang tinulungan ng albularyong si Tata Estong ang anak ng doktor at isa pang pasyente nito. Agad umalis ang nurse upang itanong kay Dr. Owen ang eksaktong address ng albularyong si Tata Estong. Noong makuha ay ibinigay yon sa mga magulang ni Charmaine, kaya agad nilang inilabas ng ospital ang anak at dinala sa bahay ng matanda. Doon na nga nila nalaman na kinulam nga si na Charmaine pati na rin si Eric. Hiniling ng mga magulang ni Charmaine na ibalik ang kulam sa gumawa noon, pero pansamantala lang para lang matuto at huwag ring papatayin dahil ayaw nilang maging utang nila sa Panginoon ang buhay ng taong yon. Gusto lang nilang ipalasap rito ang kahit kaunti sa dinanas ng anak nilang si Charmaine. Matapos masabi ni Eric ang lahat ng detalye, ay napayuko na lang si Steve sa pagkapahiya. Alam na rin ni Eric ang tungkol sa gayuma at nagamot na rin ito ng albularyo habang wala siyang malay at nagpapagaling. Humingi ng tawad si Steve sa dalawa at nangakong hindi na manggugulo pa sa mga ito. Napatawad siya ng mga to pero hindi na uli maibabalik pa ang dating pagkakaibigan nila ni Eric. Nasabi rin niya sa tatay niya ang tungkol sa kanyang kasarian at tanggap naman nito yon. Subalit na natiling lumpo si Steve dahil na rin sa kanyang ginawang pangkukulam. Hindi siya nakahanap ng albularyo na kayang gamutin ang balik kulam niya. Hindi na rin sumagot pa ang vlogger kung saan niya nakuha ang ritual ng pangungulam. Pinagsisihan niya ang mga nagawa pero huli na ang lahat. Sumapit ang buwan ng Marso. Nagpa siyang dumalaw si Tata Estong sa lugar ng kanyang pamangkin na si Tirso sa Calamba, Laguna. Maliban sa matagal na niya itong hindi nakikita, noong panahong bata pa yon ay malapit yon sa kanya. Pero noong mag-asawa ay lumipat na sa Calamba at doon na permanenteng nanirahan, kaya yun naman ay naisipan niyang dalawin. At balak niyang magtagal rin doon ng ilang linggo o buwan para makapaggamot rin sa naturang lugar. Samantala, may isang lalaking nagngangalang Felix. Isa siyang mabuting anak. Noong makapagtapos ng pag-aaral, ay naisipan niyang magtrabaho na muna sa isang call center company sa Makati habang nilalakad pa ang papeles niya sa pag-a-apply patungong Canada. May kamag-anak kasi sila roon na nagsabing tutulong sa kanya na makapaghanap ng maayos na mapagtatrabahuhan. Maaari din siyang doon na rin muna manuluyan, kaya habang nilalakad pa ang kanyang application abroad ay nagtrabaho na muna siya bilang isang call center agent sa Makati. Nakatira siya sa isang maliit na apartment na isang sakay lang ng jeep patungo sa Ayala kung nasaan ang kanyang opisina. Panggabi ang schedule niya at ni minsan ay hindi pa siya nahuhuli sa pagpasok. Madalas ay sira pa ang elevator sa building na pinapasukan niya, kaya't nagtitiyaga siyang akyatin ang third floor araw-araw. Willing siyang matuto at hindi nagrereklamo. Bago pa lang siya sa kumpanya bilang agent at kakatapos pa lang ng 2 buwan na training niya, pero nakasandunan niya kaagad ang mga katrabaho. Lagi rin siyang nangunguna sa mga kasabayang trainees, kaya napunta siya sa number 1 team sa production at palaging may incentives na natatanggap. Madali siyang nakaka-cope up sa team status at metrics. Nabibigyan siya ng 100% QA score dahil sinusunod niya ang call quality standards. Ang sabi nga ng team leader nila, nakatagpo sila ng diamante sa mga bagong agents. Si Winston naman ay kabatch din ni Felix sa training. Palagi itong nahuhuli sa pagpasok sa training pa lang. Madalas na napapagalitan sa maling ginagawa at laging pasang-awa sa mock call testing. Gayunpaman ay nakapasa pa rin ito sa training pero napunta sa team na may mababang score.
Wala silang natatanggap na incentives at palaging nasa panganib na matanggal sa trabaho ang napupunta sa team na yon. Ito ang ilan sa dahilan kung bakit hindi siya natutuwa sa mga achievement ni Felix. Nakita niya ang husay ni Felix sa bawat aspeto, mula sa pagiging call center agent hanggang sa pagiging kaibigan at kasamahan sa trabaho. Sa bawat pagkakataon, naririnig ni Winston ang mga papuri at pagkilala sa galing ni Felix. Madalas pa nga ay ina-announce yon sa production floor at naririnig niya dahil magkatabi lang ang workstations ng mga team nila. Napalapit si Felix sa kanyang mga team at maging sa ibang team sa production floor. At ang lahat ng ito na magandang nangyayari sa kasamahan sa trabaho ay nagiging lason sa kanyang puso. Naiinggit siya. Hindi naman napansin ni Felix ang pag-aaksaya ng panahon ni Winston sa pagmamasid sa kanyang mga ginagawa at tagumpay. Siya'y abala sa pag-aaral ng mga bagong produkto at policy ng kumpanya upang mas mapabuti ang kanyang serbisyo sa mga customer na tumatawag. Tuwing may free time si Felix, naghahanap siya ng mga product update at binabalikan ang training sessions niya. O kaya na may humihingi ng mga tips sa mga katim niya. Hindi niya iniinda ang feedback o ang masabihan ng dapat pa niyang ma-improve sa trabaho. Nakafocus siya sa goal na mapabuti ang trabaho para ma-promote. Kahit na nagkakasama sila sa team building at pagkain ng agahan bago umuwi, kasabay ng mga kabatch nila sa training, hindi maiwasan ni Winston ang makadama ng inis kay Felix. Sa tuwing makakatanggap ito ng papuri mula sa mga boss o kasamahan, nararamdaman ni Winston ang malaking agwat nila o pagkakaiba sa isa't isa. Sa puso niya ay may namumuong galit at inis. Hindi na siya kontento sa nangyayari sa kanya at sinisisi niya yon sa pagpapakitang gilas ni Felix. Napapansin din yun ng ilan nilang kasamahan kapag sabay-sabay silang kumakain sa pantry o fast food na nasa labas lang ng building nila. Ang sabi ng kaklose ni Felix na si Amy, huwag magtitiwala kay Winston dahil nahuli raw niya itong masama ang titig sa kanya. Hindi naman yun ininda ni Felix at ang sabi niya ay baka nagkataon lang na masama ang pakiramdam. Walang masamang tinapay kay Felix at positibo ang tingin niya sa lahat ng bagay. Isang gabi, nang magkaroon ng paraffol ang manager nila para sa top best agent kada team, ay si Felix ang nanalo. Nakatanggap ito ng 50,000 gift certificates at trip to Bohol for 2. Bakas sa mukha ni Felix ang kasiyahan habang tinatanggap ang makapal na sobre ng gift certificates. Pero ang mukha ni Winston ay nakabusangot. Ang mga kamao nito ay nakakuyom at hindi maitago ang inggit. May ilang kaibigan si Felix na nakita yon at sinabi sa kanya pero hinayaan niya lang. Sa sobrang inggit at selos ni Winston ay nakapagdesisyon na siya. Gagawa siya ng paraan para mawala sa landas niya si Felix. Ayaw niyang makita na masaya to. Humanap siya sa internet ng pwedeng gamitin para hindi siya ang masisi o mapagbintangan sa pwedeng mangyari rito. Hindi niya kayang umupa ng hired killer dahil galing lang din siya sa mahirap na pamilya. Habang naghahanap sa internet ay napansin niya ang isang forum na pinag-uusapan ng tungkol sa kulam at may kilala silang gumagawa noon na nakapwesto malapit sa simbahan ng Quiapo. Itatago raw ang pagkakakilanlan ng magpapagawa o may ipapatrabaho. Agad na kumilos si Winston para isagawa ang nais niyang mangyari. Dali-dali siyang nagbihis at tinungo ang lugar kung saan naroon ang mangkukulam. Hinanap niya ang pwesto nito at pinagtanong sa mga sidewalk vendor kung kilala nila ang mangkukulam na tinutukoy sa forum. Nakalimutan daw ng isang tambay kung saan ang pwesto ng matanda pero biglang naalala ng inabutan niya ng 200. Dinala ng tambay si Winston sa pwesto ng mangkukulam na nakatago sa makitid na kalsada. May tolda ito na itim at nakatago ang mesa sa nakatabing ng kurtinang itim. Pagkapasok ni Winston ay bumungad ang matandang babae na may itim na turban. Tinanong siya ng matanda
kung ano ang pangalan niya at nagpakilala siyang Winston. Nagsisi pa siya dahil totoong pangalan ang naibigay niya. Pinaupo siya sa bakanting upuan sa harapan nito at tinanong kung ano ang kailangan niya at kung may ipapatrabaho ba siya. Walang alinlangan niyang sinabi na gusto niyang mawala si Felix sa opisina dahil naiinis siya rito. Sinabi ng matandang mangkukulam ang presyo ng mga paraan niya ng kulam at epekto nito. Ang pinili ni Felix ang pinakamura pero sa tingin niya'y epektibo. Inabutan siya ng matanda ng kaprasong nakabilot na brown na papel. Kasya ang laki nun sa palad niya. Habilin nito, huwag bubuksan hanggang sa handa na siyang ilagay sa inumin ng target niya dahil may orasyon niya yon at mawawala ang epekto. Ang sabi ng matanda sa kanya ay maglagay sa dulo ng mahabang kuko niya saka ibudbud ng palihim sa iinumin ng biktima. Kaunti lang daw ang kailangang ilagay dahil epektibo naman yon. Ang sabi ng matanda ay pwedeng humantong sa kamatayan kapag hindi nagamot ang makakainom nun. Inutusan nito na maghugas ng kamay si Winston pagkatapos isagawa ang panlalason para hindi siya malason. Agad nagbayad si Winston sa matanda tsaka umalis. Tinandaang mabuti ang mga habilin nito para maging epektibo ang gagawin niya. Tinignan ng sariling kuko tsaka napangiti. Saktong hindi pa siya nakakapagkupit ulit ng kuko kaya magagawa niya ang plano kinagabihan. Nang sumapit ang gabi, umanap ng tiyempo si Winston kung paano niya mapapainom kay Felix ang laman ng nakabilot na papel. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon nang magkaiba ang lunch break nila. Bago mag-uwian, kinaumagahan ay nagkayayaan ng 10 sa mga kasabay niyang trainees noon na magkape sa mamahaling coffee shop dahil kakasahod lang nila. Kasama si Felix sa magkakape. Yun na ang pagkakataong hinihintay ni Winston. Umorder sila sabay-sabay sa counter tsaka naupo para hintaying magawa ang order nila. Nang kukunin na sa counter ang mga cold coffee drinks nila ay si Winston na ang nagboluntaryo na kukuha. Pagkalapit sa counter ay agad niyang dinukot sa bulsa ang kaprasong papel tsaka yun binuksan. Inayos pa ng crew ang mga order nila kaya hindi nito napansin ang ginagawa niya. Idiniin niya ang mahabang kuko ng hintuturo niya sa puting powder na nasa papel. Noong masigurong may sumiksik na sa pagitan ng kuko, ay tsaka niya yun palihim na itinapik sa plastic cup na may nakasulat na Felix. Kunwaring inaayos niya pero itinaktak ang hintuturo sa bunganga ng cup. Isinuksok niya ulit sa bulsa ang papel tsaka kinuha ang tray na may mga lamang cups ng cold coffee. Inilapag niya ang mga yun sa mesa at sinigurong kay Felix matatapat ang kape na may pangalan nito. Pagkatapos ay nagpaalam siya na maghuhugas ng kamay. Sakto na tapat ng singkang area ang pwesto ng lamesa nila kaya nakita niya sa salamin na iniinom ni Felix ang kape nito. Lumapad ang malawak ng ngisi ni Winston. Nagulat pa siya nang madaanan siya ni Amy na nanggaling sa restroom at tinanong siya kung bakit siya nakangiti. Sinagot lang niya ito na bagong sweldo kasi sila kaya siya masaya. Nagbalik na sila sa table at nagkwentuhan. Nagtatawanan na sila dahil sa biruan nang biglang napasigaw si Felix habang nakahawak sa tiyan. Dumadaing ito sa sakit at halos mamilipit sa kinauupuan. Kinabahan ng mga kasama nila at nag-alala dahil namumutla ng bigla si Felix. Sinapu ni Amy ang noo nito at nagulat dahil malamig ang kaibigan. Lalo silang nataranta nang sumuka si Felix. Maging ang manager ng coffee shop ay lumapit dahil sa nangyari sa customer nila. Tumawag ang manager ng ambulansya dahil nakailang suka na si Felix. Inihiga na ito sa lapag dahil lupaypay na sa kakasuka. Halos inabot din ng kalahating oras bago may dumating na ambulansya. Isinakay si Felix doon at sumama ang ilang kaibigan paghatid sa ospital. Samantalang si Winston naman ay ngingiti-ngiti habang tanawang papalayong ambulansya. Nasa isip niyang mawawala na sa opisina nila ang taong madalas magpainit ng kanyang dugo. Makakapag-focus na siya sa trabaho dahil wala na ang nagmamagaling na si Felix. Umuwi na siya sa apartment at natulog ng mahimbing.
Samantala, dumaan sa maraming test si Felix para makita kung ano ang pinagmumulan ng sakit nito. Walang makita ang mga doktor na maaaring pagmulan ng pagsusuka at pananakit ng tiyan niya. Ang ginawa ng mga doktor ay binigyan siya ng pampakalma at pampatulog kaya't natigil ang pagsusuka. Ipinatawag ang mga magulang ni Felix na nasa Laguna at inabot ng ilang oras bago sila nakarating doon. Naiwan si Ami sa pagbabantay sa ospital at ipinaliwanag sa mga magulang ni Felix kung ano ang nangyari. Sinabi niyang nagkakapilang daw sila sa coffee shop pero biglang sumakit ang tiyan at nagsuka si Felix. Ipinaliwanag din ng mga doktor ang kalagayan ng anak nila. Nagtanong ang ina ni Felix kay Ami kung may nakaaway ang anak sa trabaho. Ang sabi ng dalaga ay wala itong nakakaaway dahil sobrang bait at magaling makisama ang anak nila. Biglang pumasok sa isip ni Ami si Winston na madalas niyang mahuling masama ang titig kay Felix. Ikinuwento ni Ami ito sa mga magulang ng kaibigan. Nagkatinginan ng mag-asawa dahil sa sinabi ng dalaga. Nakiusap ang mga magulang ni Felix na iuuwi ang anak sa Laguna dahil wala namang nakitang diferensya ang mga doktor sa anak. Pumirma sila ng waiver sa ospital at isinakay ang anak sa dalang jeep pa uwi sa Laguna. Nakiusap si Ami na sumama sa kanila sa pag-uwi para tulungan ng kaibigan. Habang nasa biyahe pa uwi sa Laguna, ay napansin ni Ami at ng nanay nito na lumalaki ang tiyan ni Felix. Sinabi ng nanay nito na posibleng nakulam ang anak o dinasalan ng kagalit nito dahil walang nakitang sakit ang mga doktor. Madilim na nang makarating sila sa Calamba. Napansin ni Ami na patungo sa malubak na daan ang sasakyan nila. Tumigil ang jeep sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy. Nag-iisa ang bahay na yon sa malawak na lupaing napapalibutan ng puno at talahib. May lumabas na lalaking tila nasa 40 ang edad. Pinagtulungan nilang ilabas sa jeep si Felix at ipinasok sa loob. Hindi katangkaran si Felix at may kapayatan kung kaya't nakaya siyang buhati ng 2 tao lamang. Tinanong ni Ami ang mga magulang ni Felix kung nasaan sila at ang sagot ng mga ito ay sa kakilalang albularyo. Dinala sa isang silid sa itaas ng bahay si Felix at inihiga sa papag. May pumasok na matandang lalaki sa silid at tinawag itong Tata Estong ng ama ni Felix. Saglit na tinitigan ni Tata Estong ang binatang wala pa ring malay mula ulo hanggang paa. Tinanong nito kung ano ang sintomas na nakita nila bago ito pinatulog. Ipinaliwanag ni Ami na sumakit ang tiyan, nagsuka, namutla at nanlalamig at ngayon ay lumalaki ang tiyan ng kaibigan niya. Ang sabi ni Tata Estong ay posibleng may pinainom o pinakain kay Felix kaya siya nagkaganon. Kumuha si Tata Estong ng palito ng posporo tsaka binulungan ng ulo nito. Ilang saglit ang nakalipas tsaka pumwesto ito sa paanan ni Felix. Nasambit ni Tata Estong na mukhang alam na niya ang nangyayari sa binata. Iniipit nito ang posporo sa pagitan ng hinlalaki at pangalawang daliri sa paa. Napahiyaw sa sakit si Felix. Napansin ni Ami na hindi naman mariin ang pagkakaipit sa daliri nito na may posporo. Niluwagan ni Tata Estong ang pagkakaipit sa posporo at sa mga daliri. Tinanong nito kung ano ang pangalan ni Felix pero hindi ito sumagot kaya't muling ibinalik ang pagkakaipit ng posporo sa daliri. Muling napasigaw sa sakit ang binata pero nakapagtatakang naiba ang boses nito. Parang tinig ng babae. Binanggit ni Felix na Rosa ang pangalan niya at napag-utusan lamang siya na lagyan ng sakit ang binata kaya't nagmakaawa ito na pakawalan na siya. Tinanong ng albularyo kung anong sakit ang iginawad niya kay Felix at ang sabi nito ay panlalason lang ang ginawa niya dahil yun lang ang pera ng nag-utos sa kanya. Tinanong ni Tata Estong kung anong uri ng panlalason ang ginawa nito. Sinabi ng nagpakilalang Rosa na pinatuyo at pinulbos na iba't ibang uri ng halaman ng kanyang ginamit tsaka nilagyan ng orasyon. Nakiusap itong pakawalan na siya pero may pahabol na tanong si Tata Estong. Tinanong nito ang pangalan ng nag-utos ng panlalason kay Felix at sinabi ni Rosa na Winston ang pangalan ng nag-utos sa kanya. Napatingin si Ami sa mga magulang ni Felix
at sinabing Winston ang pangalan ng katrabaho nilang tila may inggit sa anak nila. Sinabi nitong kasama nilang magkape ang nasabing Winston bago sakitan ng tiyan si Felix. Ang sabi ng albularyo kay Rosa ay wag nang gagambalain pa si Felix pagkatapos ng gamutan at pumayag naman ang mangkukulam. Ayaw daw nitong madamay pa at mapahamak dahil lang sa kakarampot na ibinayad ng nag-utos. Pagkatapos mapaamin ang may gawa ng nangyari kay Felix ay sinimulan ng gamutin nito ng albularyo. May kinuha itong asul na parang buhangin at inihalo sa isang baso ng tubig tsaka binulungan. Ang sabi ng albularyo ay pinaghalong asul na asin yon at dinurog na sungay ng kambing. Kailangan daw gamitan noon para gumaling ang panlalason kay Felix. Mahusay raw yon na panlunas sa lason na nagmula sa kalikasan. Unti-unting pinainom ng albularyo kay Felix ang likido gamit ang kutsara. Ang natirang likido ay inilagay sa isang botelya at saka inihabilin na ipainom kay Felix 6:00 ng hapon kinabukasan para sa tuluyang paggaling nito. Mga ilang sandali ang lumipas ay napansin ni na Ami ang pag-impis ng tiyan ni Felix at pagbabalik ng kulay nito sa mukha at labi. Pinayagan na ni Tata Estong na iuwi si Felix sa bahay at doon na lamang dadalawin ng albularyo. Tumawag na lang si Ami sa trabaho para mag-leave at tumulong sa pag-asikaso kay Felix. Nagising ito kinabukasan at ang sabi ay maayos na raw ang pakiramdam. Ikinuwento ni Ami ang nangyari dito pati na ang tungkol kay Winston. Hindi nagtanim ng galit ang binata at ang sabi ay baka may nagawa siyang hindi maganda kaya nagawa yun sa kanya ni Winston. Pagkatapos uminom ni Felix ng natirang likido ay tila nanumbalik na ito sa normal. Kaya nagsabi ito sa magulang na babalik na ng Makati kinabukasan. Ayaw man pumayag ng mga magulang nito ay hindi maaari dahil may trabaho siyang naiwan. May dinukot sa bulsa ang kanyang ina at ibinigay ang kwintas ng Saint Benedict sa anak bilang proteksyon. Dinasalan na raw iyon ni Tata Estong bilang proteksyon sa anumang uri ng pangkukulam tulad ng panlalason. Isinuot yun ni Felix dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari at ayaw niyang mag-alala ang mga magulang. Kinabukasan ay bumalik na sila sa Makati para magtrabaho. Ilang araw na rin silang absent. Nang pumasok sila noong gabing yon, ay hindi natiis ni Ami na hindi kumprontahin si Winston. Hinarap niya ito habang nasa pantry sila at tinanong kung bakit niya ginamitan ng panlalason si Felix. Nagulat at namutla si Winston kung bakit nalaman ng katrabaho ang ginawa niya. Sinabi ni Ami dito na pinagamot nila sa albularyo si Felix at napaamin ng mangkukulam kung ano ang pangalan ng nagbayad sa kanya para lasunin ng kaibigan. Saktong dumating si Felix sa pantry at inawat si Ami sa pagsita nito kay Winston. Sinabi niyang hayaan na ang mga taong walang kakayahang iangat ang sarili kaya handang ipahamak ang iba para sumaya. Hindi man naghiganti si Felix ay nakapaglabas naman siya ng saloobin sa taong nagtangka sa buhay niya. Naniniwala raw siya sa salitang karma. Kung mabuti kang tao, ay mabuti ang balik sa'yo at kung masama ka, ay masama rin ang balik nito. May ilang nakarinig sa kanila sa pantry at inakala sa salitang panlalason ay yung pangkaraniwang lason kaya naging bulong-bulungan yon sa opisina. Ipinatawag sila ng HR dahil sa kumakalat na issue na yon at nag-report ang team leader ni Felix pero hindi na siya nagsampa ng reklamo at ang sabi ay bahala na ang langit na humusga sa ginawa sa kanya ng itinuring na kaibigan. Dahil sa nangyari ay nakaranas ng parinig si Winston sa mga kasamahan sa training na itinuring siyang kaibigan. Naging usap-usapan din sa buong building na narinig ng ilang testigo kaya't naging tampulan ng bulungan si Winston. Ilang araw niyang tiniis ang malamig na trato kahit ng team leader at katim niya. May mga nagsasabi pa na hindi kasalanan ni Felix na magaling siya at mahusay magtrabaho. Hindi gaya ni Winston na palagi nang late kung pumasok, palpak pa magtrabaho. Inggitero ito, makwenta sa bawat ginagawa at walang silbi sa team nila. Hindi na kinaya ni Winston ang masasakit na parinig at titig ng mga tao sa kanya sa opisina, kaya kalaunan ay nag-resign na ito.
Hindi rin ito humingi ng tawad kay Felix sa kanyang ginawa. Pero ayos lang daw yun kay Felix dahil wala namang malubhang nangyari sa kanya. Hanggang sa huli ay kabaitan pa rin ang ipinakita niya sa taong nagtangkang manakit sa kanya. Magmula noon ay wala na silang naging balita kay Winston pagkatapos nitong mag-resign sa opisina. Pero si Felix ay naging mabilis ang pag-angat ng posisyon nito sa trabaho, na naging team leader at kalaunan ay naging supervisor. Hindi niya rin itinuloy ang planong pag-abroad dahil maliban sa pagiging office sa isang BPO company, nakatanggap na rin siya ng maraming job offers sa ibang mga kumpanya, lalo na sa mga customer service ng mga kilalang bangko. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Hanggang dito na lang muna ang kwentong ito na tungkol sa paglalakbay ni Tata Estong sa iba't ibang lugar upang makapanggamot ng mga may karamdaman at sugpuin ng mga masasamang nilalang na kanyang makakaengkwentro. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran ni Tata Estong, ang mabait at magaling na albularyo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.